Si Susie Sheep ang pinakamatalik na kaibigan ni Peppa. Pero hindi kailanman naging kwestiyon ng pagkakaibigan nila at ang pamilya ni Susie ay isa sa pinakamalalaking misteryo sa buong palabas. Mga nawawalang kamag-anak, tanong na di nasagot at detalye na di ipinaliwanag ng palabas. Tatalakay natin lahat ngayon. Simulan natin sa pinakahalata, tatay ni Susie. Si Mommy Sheep ay madalas lumitaw sa bawat season. Pero si Daddy Sheep ay hindi pa kailanman nakita o nabanggit kahit sa litrato. Parang hindi talaga siya nag-exist. At sa episode na Dance Party Bus, pagkatapos sabihin ni Peppa kung paano sumayaw kasamang isang tatay, sinabi ni Susie, "Pero wala ako." Sabi ni Peppa, "Tumayo ka sa paa ng tatay mo." Pero sabi ni Susie, "Pero wala ako." Kung tatay ka sa paa ng tatay mo. But I don't. Lalo pang pinapatunayan ang kawalan ng isang ama sa isang palabas kung saan halos lahat ng pamilya ay may parehong magulang. Talagang kakaiba ang pagkawala na yon. Kaya nasaan siya? May ilang mga teorya. Ang una ay pumanaw na si Daddy Sheep na magpapagawang balo kay Mommy Sheep. Madalas iwasan ng mga pamilyang namatayan ng pag-usapan ang yumaong mahal para hindi na muling masaktan. Kaya hindi rin siya nababanggit sa palabas, pati na ni Susie. Ang ikalawang teorya ay diborsyo. Batay sa katotohanang di binabanggit ni Susie ang kanyang ama. Kung naghiwalay nga ang kanyang mga magulang, maliwanag na hindi ito naging maayos. Kahit ano pang nangyari, nanatiling tahimik ang palabas tungkol dito ng 20 taon. Ito ang nagpapatingkad sa kakaiba nito. Hindi lang si Daddy Sheep ang nawawala sa pamilya. Puro babae rin ang kamag-anak ni Susie. Si Mommy Sheep at Granny Sheep lang ang ipinakilala. Nakilala natin si Charlotte, pinsan ni Susie. Pero wala pang lalaking miyembro ng pamilya Sheep na nakita. Kaya tanong, paano nangyari yon? Kailangan may ama si Susie at si Mommy Sheep. Si Charlotte rin ay may magulang. Nasaan ang mga lalaki? May ilang tagahanga na nagsasabing baka'y sinumpa ang mga lalaking miyembro ng pamilya Sheep. Kaya may masamang nangyayari sa kanila bago pa sila lumabas sa palabas. Mukhang matindi. Pero kapag lahat ng lalaking kamag-anak ay nawawala sa buong pamilya, mahirap hindi magtaka. Ngayon, pag-usapan natin ang episode na muntik na umalis ng tuluyan ang pamilya Sheep sa Peppa Town. Sa umalis si Susie, inalok ng trabaho si Mommy Sheep sa kabilang panig ng mundo. Handang-handa siyang umalis, nag-iimpake, nagpapaalam at naghahanda na iwan ang lahat. Hindi binanggit sa episode ang trabaho. Pero sapat itong dahilan para kay Mommy Sheep na iwan ang buhay niya para dito. Hindi natuloy ang alok dahil sa tawag sa telepono sa huling sandali, kaya naging interesante ang lahat. Nang tanungin ni Susie kung ibig sabihin ay mananatili na sila sa Peppa Town ng tuluyan, sumagot si Mommy Sheep ng oo. Pero hindi siya mukhang masaya o nakahinga ng maluwag. Para siyang may nawalang mahalaga. At dahil dito nabuo ang isa sa pinakakapanipaniwalang tsorya tungkol sa kanilang pamilya. Paano kung ang trabaho ay nasa parehong lungsod ni Daddy Sheep? Paano kung ang tunay na dahilan ni Mommy Sheep ay hindi ang trabaho, kundi ang makalapit muli sa kanyang asawa? Kung totoo yon, ibig sabihin, ang pumigil sa alok na trabaho ay parang tuluyang nagkulong kay Mommy Sheep sa Peppa Town. Ang pananahimik niya pagkatapos ng tawag ay hindi mukhang dismiyado, kundi parang natanto niyang hindi na siya makakaalis. Narito ang isang misteryo na hindi tungkol sa nawawalang kamag-anak, kundi sa ugali ni Susie. Sa isang episode, napunta sa tuktok ng puno ang pag-oong ni Dr. Hamster at nag-isip ang lahat ng paraan para ito'y maibaba ng ligtas. Lahat ng karakter maliban kay Susie dahil mula simula, simple lang ang solusyon niya. Putulin ang puno. Putulin ang puno. Na yon, kung tutuusin, parang inosenteng bata lang siyon na hindi pa lubos na naunawaan ang mga magiging epekto. Malinaw na masasaktan ng pagong kung mahuhulog mula sa pinutol na puno. Pero paulit-ulit pa ring iminungkahi ni Susie na putulin yon kahit umakyat na ang iba para tumulong at sila naman ang naipit. Sa puntong yon, hindi lang pagong, kundi pati mahuhulog kasama nito ang bawat tao na trap sa itaas kapag pinutol ang puno. Hindi pa rin tumigil si Susie. Putulin ang puno. Hindi. Hindi ito biro na basta bibitawan na kakalimutan. Laging bumabalik ang episode kung saan paulit-ulit na binabanggit ni Susie ang parehong suhestiyon na tila baliwala sa kanya kung ilang buhay ang malalagay sa panganib kapag may makinig sa kanya. Na nagbubukas ng tanong, Bakit gustong-gusto ni Susie na mawala ang punong yon? Isa lang ba siyang bata na nakatutok lang sa isang ideya
at hindi pa lubos na naunawaan ang panganib na kaakibat nito. May iba pa bang nangyayari? May panig si Susie na panandaliang lumitaw sa episode na ito at hindi na muling nakita o naipaliwanag ang motibasyon niya. Hindi man nang kinilala ng palabas na nakakabahala ang mungkahi niya. Basta na lang itong nagpatuloy. Ano man ang dahilan, ang kakaibang pagkahumaling ni Susie sa punong yon ay nananatiling isa sa mga hindi nasagot at nakakabagabag na sandali sa serye. Narito ang isang bagay na hindi naiisip ng karamihan. Si Susie ay may imahinaryong kaibigang si Leo Lion. Lumabas siya sa isang episode tapos di na muling nabanggit. Nakakaiba kasi di basta nakakalimot ang mga bata sa imahinaryong kaibigan. Pero kamakailan lang, may bagong karakter na ipinakilala sa palabas, si Lorenzo Lion. Parehong uri at halos magkapareho pa ang pangalan. At ito ang nagpasimula ng isang torya na sina Leo at Lorenzo ay iisang karakter lang talaga na sa hindi malamang dahilan, naging totoo ang imahinaryong kaibigan ni Susie. At ang mas nagpapakawili pa dito, hiwalay ang mga magulang ni Lorenzo Leon na parang direktang sumasalamin sa sariling sitwasyon ni Susie kasama si Daddy Sheep. Parang si Susie, nang hindi niya namamalayan, ay lumika ng isang imahinaryong kaibigan na ang pamilya ay sumasalamin sa sarili niyang pamilya. Nang tila tumawid sa realidad ang kaibigang yon, dala pa rin niya ang sitwasyon ng pamilya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Kung gaano kayaman talaga ang pamilya ng Tupa. Hindi pinagyayabang ni Mommy Sheep ang pera, pero kitang-kita naman ang mga ebidensya. Sa isang episode, tumira ang pamilyang Tupa sa tent sa festival na parang fully furnished apartment. May TV at banyo pa. Sa episode na lumipat si Lola Tupa, unang beses nating nakita ng maayos ang loob ng bahay nila. Malaki ito para sa pamilyang may isang magulang. Nabanggit ni Susie na madali lang bumili ng gamit. I-click lang ang button sa computer ni Mommy Sheep. Mukhang may pera si Mommy Sheep. Pero saan tayo galing yon? Hindi pa ito nilinaw ng palabas. May teorya ang yaman ng pamilya ng Tupa ay mula sa lana. At sila ang mga supplier sa likod ng lahat ng produktong lana na ibinebenta sa mga tindahan ni Miss Rabbit. Kung totoo yon, maaaring isang pamilya ng Tupa sa pinakamayayamang pamilya sa Peppa Town. Tahimik na pinopundohan ng isang buong industriya sa likod ng mga eksena. May pangarap si Susie na maging nurse, ngunit hindi katulad ng ibang karakter sa Peppa Pig na may simpleng dahilan. Tila iba ang dahilan niya. Hindi lang siya nagkukunwaring nurse minsan. Ulit-ulit niya itong ginagawa na parang personal na mahalaga sa kanya. Sa episode ng ospital nang ma-admit si Pedro, sinabi ni Susie na pwedeng matulog ng matagal ang mga may sakit. Ito ay detalye na masasabi lang na may tunay na karanasan na nagdadala sa isang teoryang nakakalungkot. Paano kung si Daddy Sheep ay hindi namatay o nahiwalay, kundi naka-ospital? Paano kung ilang taon na siyang nasa coma sa labas ng Peppa Town? Ipapaliwanag dito kung bakit gusto maglakbay ni Susie sa mundo para hanapin ang ama niya. At kung bakit nalungkot si Mommy Sheep na hindi natuloy ang job offer. Maaring ang bagong lungsod ang lugar kung saan ginagamot si Daddy Sheep. At ipapaliwanag din ito kung bakit pursigido si Susie na maging nurse. At sa huli, pag-usapan natin ang dagdag na kwarto. Sa bahay ni Susie, may kwarto para sa mga laruan lang. Walang sinumang natutulog doon at walang paliwanag kung bakit ito nandoon. Sa bahay ni Peppa, magkasama sina Peppa at George sa kwarto, kaya nagagamit ang espasyo. Sa bahay ni Susie, may kwarto na walang laman. Bakit, Thea? May teorya na ang kwarto ay para sa isa pang bata at talagang itinakdang maging pangalawang silid tulugan. May teorya rin na may kapatid si Susie na hindi pa nakikilala at paminsan-minsan lang bumibisita at gumagamit ng kwarto. Hindi pa ito nababanggit sa palabas. Gaya ng marami pang bagay tungkol sa pamilya ng Tupa, tahimik lang ang kwartong yon. Naghihintay ng sagot na hindi kailanman dumarating. Ayan na. Ang pamilya ng mga Tupa ay isa sa pinakamisteryoso sa Peppa Pig. Sasagutin kaya ng palabas ang mga tanong na ito. Sa totoo lang, di namin alam. Gaya ng dati, makikita tayo sa susunod na video.